na iniwan ng ating mga ninuno. Taglay ang pinamanang kagitingan at inspirasyon. Ipinagpapatuloy natin ang kanyang nasimulan sa paraang hinihingi ng ating panahon. Ayan na, sila ba si Erwin na nga. Alright. Ang kamalayan ng mga Pilipino ay nabukaw sa isang pangyari noong Pebrero 1872, ang pagparusa ng kamatayan kina Padre Gomez, Burgos at Zamora o Gomburza. At naitatag ang propaganda movement. Very good. Lupon ng mga intelektual at manunulat, layunin ng mga propagandista ang pagkakaroon ng reforma sa bayan bilang isang probinsya ng Espanya. Gayon din ang pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Pilipino at kalayaan sa pamamahayag. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. Noli Tangere at El Filibusterismo, mga aklat na may laman na noon lamang ay isisiwala, maselan, ngunit ni sino'y walang sumalang. Sinikap ni Rizal gawin ng ayaw gawin ng iba, na kung saan sasagutin ito ang mga paghamak na sa ilang daang taon ay naitambak sa ating lupang sinilangan. Rizal. Aling pag-ibig ba ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Kaya ng pag-ibig sa binubuang lupa? Aling pag-ibig ba? Wala na. Wala. Andres Bonifacio, Dukaw, marami lang. Ngunit ito'y hindi naging hadlang upang ipamalas ang pag-ibig sa bayan. Kapwa nagmahal sa bayan, kapwa suklang sa pagkaapi ng mga tao, ang unay nagpakadalubhasa at payapang humingi ng pagbubuti. Ang pangalawa ay nagtipon ng mga api. Ang panitig ng una ang naglungsad ng himagsikan. Ang himagsik ng pangalawa ang nagsulot ng laban. Galing. Very good. Very good, very good. Timbulan ng mga anak ng bayan! Ilabas ang mga sedula! Ulitin! Hanggang kamatayan! Sulat! Wow!
pambansang awit ng Pilipinas.